ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad. Bakit lumapit? Na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? So nagtanong ang mga alagad, ano ang tanda? Okay, bago natin talakayin, dito po sa verse 4, sinabi ng Panginoon, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So, mayroon pong mga deceiver na maglalabasan. Tanong, wala ba? At yan po yung first seal, white horse rider, deception. Marami po ang magdaraya ngayon na relihiyon. Okay. Ano ang mga ebidensya? Ito pa. Ano itong mga makikita pa bukod sa pandaraya? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigo ang marami. Hello? O, sa Mindanao, siya raw ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Pastor po yan. Siya raw ang Kristo. Dito sa Alaminos, sa Barangay Pulo, ito, pangalanan ko na, Juan Riati. Kapag hindi ka naniwalang siya ang Diyos, aawayin ka ng mga alagad niya. Hindi po ito biro. Lahat ng sinabi ni Lord, totoo ito. Ano pa sabi rito? At mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaon mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magkulimahan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari na dapat hindi pa ito ang wakas. Digmaan daw, putukan, alingaungaon, putukan, di ba? Ano, wala ba? Nung panahon sinabi ito ni Lord, wala pong bulbura. Walang baril, walang bomba, walang kanyon. Pana, sibat lang ang armas nila noon. Pero sabi ni Lord, sa panahong darating, katapusan ng mundo, mga putukan, gira. Ano, wala bang gera? Ito nga, nagbabanta ng China dito sa Pilipinas. Ano pa? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkagaguto at lilindir sa iba't ibang dako. Ayan. Ano sabi? Bansa laban sa bansa. O nung araw, Hapon, Pilipinas, Hapon, Amerikano. Sabi rito, magtitindig ang bansa laban sa bansa. Ibig sabihin, yung bansa mo, ang kaaway mo, hindi Hapon, Pilipino. Ano, hindi ba nangyayari ngayon? Tingnan niyo na sa politika, ang nag-aaway-away. Ano, Hapon ba? Amerikano ang kaaway ng mga politiko? Gera po yan. Political nga lang. So, hindi po nagbibiro si Lord nung sabihin niya ito sa pagluwakas ng lupa. Ano pa? Magkakagutom. Ano, hindi ba ito nangyayari ngayon? Naalala ko nung bata pa po ako. Ang bigas, isang salop, 120. Anong 120? Piso at 20 centavos. Isang salop. Isang salop po, 2 kilo at isang gatang ang laman. Piso at 20 centimos. Ngayon, 60. Ilang kilo na sana yon? Sako na sana yan noon. Ang piso mo, sako na yan noon. So, at hindi ako magtataka kung ang isang kilo ay maghalaga ng 1,000. Hello? Ano, mahirap bang mayari yun? 1,000 ang kilo? O paano kung ang bahay mo, ang saing, 2 kilo, 3 kilo? Ilang thousand na yun? Nakuha niyo ba? Pero hindi po yan mahirap mangyari kasi sinabi yan ng Biblia. Ano pa? Gutom at lindol. Ano, wala po bang lindol?
Ay nung bata pa ako, ang lindol noon. Mapalad na sa 10 taon, isang lindol. Ngayon, halos araw-araw may lindol. Manood po kayo sa YouTube. Sa iba't ibang bansa. Daming lindol. Tsunami ang dami. Ano pa? Sabi dito, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated all nations for my name's sake. And then shall many be offended and shall betray one another. Ito, nagkakanunuhan na po ngayon. And shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Okay, so, lahat po ng sinabi ni Lord, nangyayari ngayon. Amen. Now, dito po sa meron po tayong babasahin sa propeta. Okay, pakiano mo nga dyan sa sa laptop. Sa Message of the hour. Doon sa okay. Meron pong 7 vision ang propeta. Buksan mo search topics. Seven vision. Seven vision. Ayan. Tingnan niyo po ang 7 vision. In the year 1933, God gave Brother Branham a continuous vision of 7 major things that must transpire before the Lord Jesus Christ would come again. 1933 po yan. Ipinakita ng Diyos ang mga vision na ito. Pag sinabi pong vision, nakikita ni Brother Branham yung mga mangyayari. Pinakikita sa mata niya. Ano po yun? First, vision was that he saw a dictator rising up in Italy that would invade Ethiopia. He saw Mussolini. Communist po ito. And his shameful end where the people turned on him before it ever transpired in the actual event. So si Mussolini po, ano ito? Isang komunista. Nakita ito ng propeta. Pangalawa, second vision was shown to him by God where he saw a young Austrian named Adolf Hitler. 1933 po yan. Ano ang gagawin ni Adolf Hitler? Would gain power in Germany and would lead the world into war. But that Germany would be defeated and Hitler would come to a mysterious end. Nag-umpisa po ang gera tila 1941. 1933 nakita ng propeta na merong Adolf Hitler na magkakaroon ng power sa Austria, na maglilid upang magkaroon ng first or second world war yata ito. World war. So bakit nakikita ito na pati pangalan, pati yung mukha ng tao. Third vision. He saw 3 great isms in the world, fascism, Nazism, and communism. That the first 2 would be swallowed up into the third one, communism. Okay. 4. Fourth vision. Taas mo. Taas. The fourth vision, he beheld the tremendous advances in science that would follow World War II. He saw an automobile looking like an egg that's been
being run not by humans, but by remote control. Korting itlog. Marami na po sa Amerika itong korting itlog na kutsi. Control na lang. Noon pong mababaw pa ang siyansa noon, ang science. Pero nakita ito ni Brother Branham na sa darating na araw, magkakaroon ito. Ano pa? Fifth vision showed him the horrible moral decay of the world, centering mostly around women. He saw women cutting her hair, smoking cigarettes, drinking, wearing pants, and in indecent clothing. Remember, these 5 things were shown to him in 1933, years before they occurred. So, ano daw? Kasi noong araw sa Amerika, maging dito sa Pilipinas, ang damit ng mga Pilipina, ang haba. Kung gaano kahaba nung araw, siya namang ikli ngayon. Hanggang dito na lang yung palda. Pag upo sa jeep, sasakay sa jeep, nakaganyan. Hinihila. Yan na po ngayon. Ano pa? Cutting her hair. Smoking cigarettes. Mga babae ngayon, nagsisigarilyo na. Ano pa? Drinking. Maraming lasinggira ngayon. Nagpapantalo na. Noon, hindi po nagpapantalo ng babae. Ngayon, nagpapantalo na. Hindi po yan damit ng babaeng pantalon. Sa lalaki yan. At hindi rin damit ng lalaki ang gown. Ano pa? And indecent clothing. Mga hapit. So nakita ito ng propeta years before they occurred, 1933. Ano pa? 6. The 6th vision, he saw a beautiful yet cruel woman rise in America. Ayun. So, hindi ko alam ito, pero ang alam ko sa woman is religion. Or, baka ito ay si Kennedy, kasi si Kennedy, Katoliko po yun. Presidente ng Amerika. Pero, ngayon, kung sakaling hindi pa ito nangyayari, tiyak mangyayari. Merong magiging presidente sa Amerika, malupit. Cruel woman rise in America, dominating the land with authority. 7. Vision. He saw the land of America in smoldering ruins as far as the eye could see. Lawak nito. There was no life. Walang mabubuhay doon sa mangyayaring ito. Only craters and smoking piles of debris. Biro mo yan, mangyayari sa Amerika, walang buhay na mangyayari na mabubuhay doon. Sa isang pangyayari. Ano pa? He also saw Los Angeles, California sunk beneath the ocean caused by a major earthquake. Bubulusok po yung Los Angeles na yan. Sinampulan na ang Los Angeles, sinunog ng Diyos. Diyos pa ang nagsunog doon. Kasi nilait nila ang Diyos. Wala raw silang Diyos doon. Ayun. Nung nasunog na ang Los Angeles, tagtawagan naman sa Diyos. Okay. Now, bakit ko nasabi na mangyayari yan? Buksan mo nga uli. Acts of the Holy Spirit. Meron pong sinabi ang propeta para makita nyo kung gaano ka-accurate pag ang propeta po ang nagsalita. Acts of the Holy Spirit, paragraph 87. Tingnan nyo po kung gaano katotoo pag nagsalita. At ito po ay sinabi ng propeta 1954. Ano po sabi ngayon? 1954. Sinabi ng propeta. Anong year ngayon? 25. Anong sabi niya? I believe one of these glorious days when this united
confederation of church goes together and the new pope is brought out of the United States. Anong pope ngayon? Hapon? Ano? Pilipino? Kasi binanggit niya 1954. Anong sabi niya? And the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they will form an image like unto the beast. Ang beast po dito, image of the beast, kikilalanin ng buong mundo, yung Antichrist. And I tell you the true church, and I tell you, the true church of God will be drawn together. Bakit, anong gagawin ng Panginoon? The real true believers out of Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they will be, kasama ang Catholic yan, will go together and cemented by the love of God that will make the body of the Lord Jesus. So ang gagawin daw ni Lord, pag lumabas na yung Pope na yan na Amerikano, may kukunin siya sa Baptist, okay, may kukunin siya sa Pentecostal, may kukunin siya sa kung saan, may kukunin siya sa Katoliko. Ano ang mo, sister? Catholic? Ay, tama. Ikaw yung kinuha sa Catholic. Ilalabas ni Lord yung mga kanya, pagsasama-samahin yan. Sumapalad ka kung nakalabas ka dito sa mga nabanggit na yan. At dito sa whatever they will be, will go together and cemented by the love of God that will make the body of the Lord Jesus Christ all the believers. So hindi po ito biro. Lahat ng mga sinabi ng propeta nangyayari. Amen. Wala pa po tayo sa mensahe. Okay. Ituloy mo. Meron pa. Taas mo. Taas. 88. Ito. And I read the other day, even the assemblies of God, yan mga Trinitarian po ito. Even the assemblies of God went into the confederation. Lahat po ng mga Trinitarian, alyansa na po yan. Yung mga leader, hindi alam ng mga miyembro. Kasama na sila sa Antichrist, ang hindi nila nalalaman. Okay? Confederation of Churches, oh my, have to deny their evangelical doctrine to do so. That's right. And all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of. So yung tamang doktrina, i-deny na nila para lang sila makasama kasi ito po ang Antichrist na ito, malakas po ito. Pangkalahatan ito ng mundo. Ngayon, ay may prophecy po sa Revelation 13. Hindi ka pwedeng makabili, hindi ka rin pwedeng magbinta. So mapipilitan ng taong kumbaga sa school, magpapa-enroll. So kaya marami pong sasabay, pero sa isang Kristiyanong tinawag, hindi po yan makikipag-compromise. Magutom na kung magutom, patay na kung patayin, hindi po yan sasama. Kasi once na sumama ka sa kanila, ang kaluluwa mo, bininta mo na kay Satanas. Kaya sa isang totoo, kahit mamatayan, hindi yan susuko sa Antichrist. Okay, so nakikita niyo ba, ng kahit yung image of, image of the beast, kasama po yan ng mga, yan, dyan, kabila. Okay. 89.
Anong sabi ng prophet? I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink brackish water and eat soda crackers and be popular with God. And to be His servant of God, than to have the best there is. So ang propeta natin, kahit na magutom siya, hindi siya makikipag-compromise sa kahit kanino. Kahit na offeran siya ng malalaking pera. Yan ang kalagayan ng maraming churches, inofera ng abroad, sumama na. Ay tayo, ganun din sana tayo mangyayari. Kamag-anak ni Jackie, pinadadala na sa yung credential ko. Meron naman akong credential bilang pastor. Susuportahan tayo, hindi pwede. Bakit? Ano ang doktrina nila? Third coming ba? Ibibinta ko kayo? Hindi ko yung gagawin. Kaya sabi ng propeta, I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink brackish water and eat soda crackers and be popular with God and to be a servant of God, than to have the best of there is. This world gives. If I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible, I believe this is the infallible Word of God, and every word of it is right. 90. Now we watch in there how they was doing. They rejected. They come putting down the stones, and they come to a place they found a funny looking stone. They couldn't use that stone. Said, that stone is no good. And they kick off over in a weed fire somewhere. They couldn't use it. It looked funny. And they tried to put their building up, and they come around to a place and lay the rocks and lay them down this way. They come to a place, and they couldn't find now no stone to hit this core. Tayo po ngayon nasa dulo tayong panahon ngayon. Amen. They looked through all the stones, trying to find a cornerstone, but they couldn't find. So ito pong nag-compromise, hindi po nila matatagpuan ang cornerstone, yung dulo. Yung capstone, hindi sila makakarating doon. Once na nakipag-compromise ang tao, hindi po sila makakarating sa capstone. Nasa capstone po tayo ngayon. Huling yugto ng panahon ngayon. Amen. Okay. So, pasok tayo dito sa pinamagatan ko po itong the sign of the end. Amen. Hello. Pakiano mo nga dyan, ano? Okay. Umpisahan po natin sa Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He has declared to His servants, the prophets. Amen. Now sa paragraph 65 po, is this the end of, is this a sign of the answer? Paragraph 65. Ito po ang sabi ng propeta. 66. Ang sabi po ng prophet, we all know that we are living in a glorious time for the church. Glorious, time sa believer. Itong panahon daw natin,
glorious sa believer. Glorious time for the church, but a horrible time for the unbeliever. So kung unbeliever ka, pinaka-horrible ito buhay mo. Kawawa ka. Sa mga believer, sa mga mananampalataya, mapalad ka. Kung mananampalataya ka, pag sinabi pong mananampalataya, follower po yan. Hello? Kasi paano mo nasabing believer ka na hindi ka naman sumusunod? Hindi ka believer. Ang believer, follower. Yan po lagi. Kasi baka mamaya, ulitin ko ito, asang-asa ka, naligtas ka, pero hindi pala. Bakit hindi ka naman sumusunod? Amen. So sa unbeliever, but a horrible time for the unbeliever. And we're living in one of the most dangerous times. Ano daw ang kinabubuhay nating panahon? Sabi po ni Paul mismo sa 2 Timothy chapter 3. Perilous ang ginamit yung word. Ang kahulugan po noon ay dangerous. So ang ating daw panahon, dangerous. Tama ba ito? Hindi. Ang mga kadalagahan kaya ngayon pwedeng maglakad ng alas 12 ng gabi? Nag-iisa? Palagay nyo? Manood po kayo ng kasi ako, nagbubukas po ako ng YouTube para tingnan kung anong panahon ngayon. Ang dami pong pinapatay. Ang daming aksidente. Kaya sabi ng propeta, and we're living in one of the most dangerous times of all. Pinakadelikadong panahon itong panahon natin. All that ever was, sabi niya, since the world began, no prophet, no apostle, never in no time ever lived in such a time as we live now. This is the end. This is magtatapos na po ang mundo. Eh ang tanong, handa ka na ba? Ulitin ko mga kapatid, ang kamatayan, hindi ka mababago ng kamatayan. Kung ano ka pag kamatay mo, ganun ka pa rin doon sa pupuntaan mo. At ang papasok sa langit, yung naitama niya ang karakter niya. Pag hindi niya naitama ang karakter niya, wala siyang pag-asang makapasok doon. Sabi po ng propeta yan. Kaya dito pa lang sa lupa, ayusin mo ng karakter mo. Sabi niya, ever live in such a time as we live now. This is the end. Grabe ito. It is written in the skies, it's written over the face of the earth, it's written in every newspaper. This is the end. If you can read the handwriting the prophets live in the time when handwriting was on the wall for a nation, but we're living when the handwriting is on the wall for time. All nations, earth, everything, time is at the end. So we must search the scriptures to find the hour that we are living. Pero ayon sa propeta mismo, ito na po yung panahon ng pagtatapos. Kaya nga, i-prepare nyo ang sarili nyo dahil sabi ko sa inyo, hindi lahat ng panahon magkakasama tayo. Paano kung, kasi sabi ng prophet, ang church ng Panginoon, ipapasara niya yan ng Antikristo. So paano kung hiwa-hiwalay na tayo? Sino pa ang maglilid sa inyo? Kung hindi naman kayo prepared. Ako hindi ko po, sana magkakasama pa tayo habang panahon, pero ang timeline ng Antichrist is 2030. Take over ang Antichrist. Ito na, nagsama na ang Amerika, the most powerful country in the world, at ang Pope.
mabigat pong tanda yan na yung Pope at ang powerful country nagsama. Magagawa na nilang i-ano ang one world government. Kasi nandun na sa kanila ang Vatican. Nandun sa kanila ang pinaka-powerful na presidente. Nagsama ngayon. Magagawa na po nila yung plano nilang one world religion, one world government. Amen. So, kaya po tayo po ay mag-prepare. 86. Gifts and callings are without repentance. The Bible said, sabi po dito, you are born in this world for some purpose. Ano, isinilang ka ba walang dahilan? Tinawag ka ba ng Diyos ng walang dahilan? No, ito si Polanot, alika dito, dumalo ka kay Pastor Rudy, maupo. Iyan ba ang dahilan ni Lord kaya ka tinawag? May dahilan si Lord. O, katulad po ng ating mga kapatid siya, no, sa tawag dito, Kalasyaw, Pandaroon. Napunta sila rito, dinala sila ni Lord dito, may dahilan. Biro mo, nagawa yung bubong dyan sa ano, nagawa yung... So, pinagsama-sama tayo ni Lord. Lagi pong may dahilan yan. Amen. Kaya ka napunta rito kasi merong ipagagawa sa iyo si Lord. Hindi ka tinawag ni Lord para umupo. So tingnan, i-check mo sarili mo. Ba't ako nandito? Ba't ako dito nilagay ni Lord? Para maupo? No. Sabi ng propeta, you are born in this world for some purpose. May ilang dahilan. So, i-check, ano kaya ang dahilan? Bakit ako dinala ni Lord dito? Yung iba na dinala rito, nakita na nila ang dahilan. At dahil nakita nila, ginaganap nila. Okay, gusto ko pong magpasalamat sa mga kapatiran na talagang binibigay nila ang oras nila sa Panginoon. Amen. Ako'y natutuwa dahil yung problema ko po yan, yung labas na yan. Ngayon, hindi na. Amen. So, salamat doon sa mga kinilos ni Lord. Nakita nila ang purpose nila. Bakit sila nandito? Amen. So, pasalamat kayo sa Panginoon dahil nagawa nyo yung dahilan. Amen. Bakit kayo narito? At meron tayong bago ngayon. At sana, loobin ni Lord, makita rin ng bago. Bakit kaya ako dinala rito ni Lord? Hello? Nakita nyo ba yun? Kung bakit ka dinala ni Lord dito? Magtatanong po ako. Sa palagay nyo ba si Satanas ang nagdala sa inyo rito? Sino? Oh, kung si Satanas po, umuwi ka na. Dahil ba't ka sumunod kay Satanas? Ang Diyos po ang nagdadala dito. Bakit kasi dito tumitino ang tao? Amen. Oh. Okay. Balik tayo doon sa ating scripture. At makikita niyo po ang mga sinabi ng propeta na kung wala po ang ating propeta, hindi po maisasaayos ang mensahe. Dahil ang mga mensahe po ay laging pinaglalabanan ito ng mga mananampalataya. Ito po. Balikan ko lang po yung Revelation 10:7. And he answered and said unto them, dito po ito muna sa dito po sa Matthew 13 verse 11. Matthew 13:11. Sabi po ni Lord, and he answered and said unto them, because it's given to you. Sino yung you?
believer. Ha? Because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But not to them, unbeliever, but to them it is not given. Ang misteryo ng Biblia, true believers lang po ang pinagpapahayagan nilo nito. Hindi ito sa lahat. Kaya marami silang mensahe na hindi alam. Pero sa mga totoo, but to them, okay, sabi niya, because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them. But to them it is not given. Hindi po ito para sa lahat, para malaman nila misteryo. Na yung sinabi ng propeta na pagka tumunog ng trumpeta ng propeta ng seventh angel, lahat ng misteryo mahahayag. Ano-ano yung mga misteryo? 244. Sabi po rito, the mysteries, here is the mystery. A mystery is scripture, is a previously hidden. Kaya pag sinabing mystery, hidden, wala pong nakakaalam yan. Propeta lang po ang pagpapahayagan ng mga hidden scripture. Sabi niya, previously hidden truth, now divinely revealed, but which is a supernatural element still remains. Despite the revelation, the greater mysteries and the great mysteries, kasi po doon sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay lang na inihahayag ang Diyos sa tao. Hindi po lahat. Merong mga nananatiling misteryo. Pero para sa mga kaalaman ng tao para sa ikaliligtas ng tao, hinahayag ito ng Diyos sa propeta. Kaya kung hindi propeta ang magtuturo sa atin, huwag nating tanggapin. Pero dumating ang accurate na prophet na lahat ng sinabi, pinatunayan niya sa ating mga binasa, nangyari lahat. Ano po yung number one mystery? 245. Sabi po rito, ano number one mystery? Number one, the mystery of the kingdom of heaven. That's the one we're talking on now. 13 Matthew, verse 3 to 50. So, pinangaral ito ng ating propeta, ang patungkol sa kaharian ng Diyos. At sinabi rin ni Pablo, ang sabi niya sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So ang kingdom ng Lord, hindi po ito isang lugar na may palasyo, may mga sundalo. Hindi po ganyan ang kingdom ni Lord. Nakatulad ng kingdom ng tao, may inuman, may kainan, may pistahan. Ang kingdom ni Lord is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So kung wala ka yan, hindi ka nakapasok sa kingdom. Kung ikaw araw-araw, ang gulo-gulo ng buhay mo, maingay, hindi ka pa nakapasok sa kingdom. Stress. Ang stress po kay Satanas yan. Peaceful ang buhay ng isang nasa kingdom ni Lord. So sabi niya, the first mystery of the kingdom of heaven. Second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age. Romans 11:25. Bakit ang kabulagan ng... Kasi po ang Israel po ang sadya lang ni Lord dito, Israel. Pero, bakit binulag sila ng Diyos? Kasi alang-alang sa ating mga hintil. Nang tinanggihan si Lord sa Israel, pumasok ang mensahe sa hintil. Nakarating sa Pilipinas. So mapalad tayo dahil kung hindi binulag ng Diyos ang Israel, wala po tayong kaligtasan. So salamat na lamang, alang-alang sa atin, binulag niya ang Israel para makapasok ang Ebanghelyo. Kasi wala pong kaligtasan ng tao, maliban sa Ebanghelyo, kailangan makarinig. Kasi ang kaligtasan ay pananampalataya. At sabi ni Paul,
Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. So yan po ang second mystery. Israel's blindness. The third mystery is the mystery of the translation of the living saints at the end time of this age. 1 Corinthians 15. So, ano pa ang third mystery? Rapture. Ang rapture ng denominasyon lilipad. Pero sinabi ng propeta natin, ang rapture, hindi pataas kundi pababa. Bakit? Si Lord coming. Ang rapture natin dito, pagdating sa iyo ni Lord. Amen. Rapture. Ngayon, dumating na ba sa iyo si Lord? Dahil kung dumating na sa iyo si Lord, dapat peaceful ka. Amen. Kaya nga, marami po ang madidisappoint na asang-asang ligtas pero hindi po. The fourth mystery of the New Testament Church is one body, composed of both Jews and Gentiles. So ang salvation, ang fourth mystery, hindi lang Hudyo, kundi pati Hintil, pati mga hindi Hudyo. Magiging isang yung Amerikano ka man, Hudyo ka man, Hapon ka man, etc. Sa pamamagitan ng isang espiritu, magiging isang katawan. Ibig sabihin, pwede nang makasama ang mga Hintil sa kaharian ng Diyos. Fifth mystery is of the church as the bride of Christ. So, ang nobya ng Panginoon ay ang believer. Amen. Sixth mystery is of the living Christ, same yesterday, today, and forever. Galatians 20 and Hebrews 13:8, and many places like that. So, ang sixth mystery ay ipinakikilala na si Lord, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Seventh mystery is of God, even Christ as the incarnate fullness of the Godhead embodied, in whom all divine wisdom and godliness is restored to man. So, yung pong pyramid, stature of a perfect man, tayo po ay hinubog ni Lord hanggang sa marating natin ang capstone. Amen? Hindi po binanggit dito, pagdating sa 7, hindi po, wala pong 8 mystery. Kung mapapansin nyo, lumundag na siya sa 9. Bakit? Kasi ang 8 po ay eternal. At maging ang coming ni Lord doon sa sa Revelation 8, half an hour, wala pong ingay sa langit. Yung pong 8 is eternal, eternity. So wala pong 8 mystery. So lumundag na siya sa 252. Okay. At sabi niya, ninth mystery is the mystery of iniquity found in 2 Thessalonians and so forth. The 10th mystery is of the 7 stars of Revelation 1:20. We just been through that. The 7 stars of the 7 churches, the 7 messengers, and so forth. And the 11th mystery is mystery Babylon, the prostitutes. Revelation 17:5-7. That's some of the mysteries that this angel is supposed to win up. All the mysteries of God. And the other, sabi niya, I say this with reverence and not referring to myself, but referring to the angel of God. Serpent seed. Wala pong nakapagpaliwanag ng serpent seed. Ito nga, kaharap ko ito. Tinanong ko siya, ano ba ang original sin? Sabi niya, sinuway nilang utos. Sabi ko, very good. Nasagot mo. Anong utos ang sinuway nila? Kinain nila yung pinagbabawal na pagkain. May binabawalan niya sila. Very good, nasagot mo na naman. Ano yung binabawal na pagkain? Yung pangatlo kong tanong, natahimik na siya. Alang ang sabihin mong mansanas. Una, wala naman sa Bible ang mansanas. At bakit sabi ko sa kanya, bakit nung parusahan si Eva? Di ba, kung kumain ka, nagkasala sa'yo, bibig, mata, nakita mo, nag-isip ka, lumakad ka, lumapit ka, pinitas mo, kinain mo.
Eh bakit nung pinarusahan ka ako sa iba, ang pinarusahan sa kanya, itong sisidlan ng tao? Sabi ng Diyos, manganganak kang may kahirapan. So hindi niya ako nasagot. Hindi po ito alam kung ano ang original sin ng mga denominasyon. Tayo lang ang binigyan ni Lord ng pagkaalam. Amen. The serpent seed, that's been a hidden mystery all through the years. The grace straightened out, not this grace, but real, true grace. 259, no such a thing as an eternal burning hell. Wala pong, hindi po eternal ang impyerno. Bakit hindi eternal? Lahat po ng creation is temporal. Ang hell, creation po yan. Create ni Lord. So may katapusan po yan. Kaya lang sabi ng prophet, maybe million of years or billion of years. Para na rin eternal yun. Pero matatapos. Tanong, kaya mo bang lumangoy doon? 2 araw lang. Naglalagablab na aso, kumukulong apoy. Eh, na nga lang napasok ka, nagpiprito ka ng isda, natalsikan ka ng mantika, nag-aaray-aray ka na. Paano yung lalangoy ka? At marami pong lalangoy doon. Dahil hindi po sila nasumpungan ni Lord na nagbago ang karakter. So sabi niya, pero matatapos din. Alam mo, 1 million years, matatapos din. Eh dito na nga lang, ako, ilang taon na ako. Parang ang haba na ng buhay ko. But anything that was eternal had never a beginning or end. Or an end. And hell was created. All these mysteries. The mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation, but a person of Christ performing in your same works that I did. Ang baptism of the Holy Ghost ng iba, nagtatangs muna. No. Ang baptism of the Holy Ghost is clear understanding of the word of the hour. Pag hindi mo ito naintindihan, hindi ka nabaptize. The mystery of water baptism or the extreme Trinitarianism has brought it into titles of Father, Son, Holy Ghost. Hindi po yan ang baptism. Baptism is Acts 2:38 in the name of Jesus Christ. And the mystery of the Godhead being fulfilled in the baptism in the name of Jesus Christ, according to the book of the Revelation that the church in this time was to receive. There is some of the mysteries, the pillar of fire turning back. That's the thing that's supposed to take place. And we see it. Oh, how we could go on naming the mysteries. So marami pong mystery na ang propeta lang po natin ang nakapaglahad niyan. Amen? So hindi na natin babanggitin yung iba. Seeing that pillar of fire that led the children of Israel, the same one that struck down Saul on his road down to Damascus, and the same one coming with the same power doing the same thing, and revealing the same word, staying word by word with the Bible. 6:4. The sounding of a trumpet means gospel trumpet. Okay. Punta po tayo sa balik po tayo doon sa text. And then magtatapos po ako sa prayer ng propeta. Ano ang prayer ng ating propeta? Okay. Ano ba ang panalangin ng ating propeta bago siya umalis? Amen. Now, balik po tayo doon sa Now, mayroong po sinabi dito ang propeta. Paul 1:1. This is the sign of the end time, sirs. Or is this the sign that's over? It looks very scriptural to me. I don't know.
There was them angels. There was a blast like a thunder that shook the whole world, or whole earth. God knows I tell the truth. Alam ng Diyos ang sinasabi ko ay totoo, sabi niya. Just remember, something is fixing to happen. I don't know what it is, but could it be this? The reason I say this, prepare yourselves. Andiyan ba? Tanong, prepared ba tayo? O laro-laro lang? Simba uwi, walang preparation. Kasi ganun pang maraming believer na hindi mo naman pwedeng sabihin believer kasi ang believer po sumusunod. So sabi ng prophet, the reason I say this, prepare yourselves. Bakit? Let us pray. Tayo po ba laging nagpipray? Hello? O, pagising sa umaga, in Jesus' name, amen, larga. Maraming Kristiyano po hindi nagpipray. Meron po kami ditong ilang aso namin dyan. 5? 5 po ang aso namin. Hindi po yan nagpipray. Bakit hindi nagpipray, Pastor? Mga aso yun eh. So, ang aso po, hindi po yan nagpipray. Ang sabi ng propeta, pray. Pray how? Take our position in the army of His believers and prepare ourselves, for it may be later than we're thinking. Baka mapaga kesa doon sa ating iniisip. 2030, baka mapaga pa dyan. So sabi ng prophet, manalangin kayo, maghanda kayo. Eh, ang tanong, naghahanda ba tayo? Kaya marami po ang madidisappoint, hindi sila naghanda. Manalangin man sila, hindi man nagbabago. Nagpipray, baguhin, pero hindi man nagbabago. Ano sabi niya? For it may be later than we're thinking. You know me. And I have never told you a lie. Wala pong sinabi ang propeta na pagsisinungaling. Yet, as I know of, and as Samuel said to them, have I ever told you anything in the name of the Lord but what come to pass? Mayroon ba niya kung sinabing hindi nangyayari, sabi ni Samuel? Eh, propeta po si Samuel. Pag sinabi ni Samuel, mangyayari. Ganon din ang ating propeta. Pag may sinabi, nangyayari. Bakit nangyayari? Kasi bago niya bigkasin ang sinasabi niya, may anghel na nagsasabi sa kanya, ito ang sabihin mo. Kaya nangyayari. Amen. Oh. Now, I'm telling you now, hello. I can say what this is. I don't know. But I'm going to tell you truth. I'm scared. Pero mo natakot ang propeta. Kasi may nabibisyon niya po ang mangyayari. As your brother, I've been scared since last Saturday. Mula pa niya nung Sabado, nagkaroon ako ng takot. Kasi nakita ng prophet ang mangyayari. Kaya sabi niya, pray! At maghanda. At sabi niya, it may be later than we're thinking. Baka mapaga. Kaysa doon sa ating iniisip. So kaya nga ito mga kapatid, itong ating mag-prepare tayo, hindi po yung dadalo ka lang, uupo ka, uwi, upo, balik. Mag-prepare ka. Patunayan mong isa kang Kristiyanong warrior. It may be the end time.
It may be time for the rainbows to sweep across the sky and an announcement from the heavens saying, time is no more. Amen. Mayroon mo itong sinasabi ng ating propeta. Mabuti na lang, may propeta tayo nagsasabing warning para mag-prepare tayo. Kailan ka mag-prepare kung nandyan na? Kumbaga sa sundalo, mag-aaral ka ng pagpaputok ng baril, pagbarila na. Hindi mo alam tumarget, hindi mo alam magkalabit, hindi mo alam maglagay ng bala. Dapat ang isang sundalo nakahanda po yan sa lahat ng oras dahil hindi niya alam kung kailan ang laban. Hindi rin natin alam kung kailan itong mangyayari. So dapat prepared ang Kristiyano. Okay. If it is, let's prepare ourselves. Inulit niya, friends, to meet our God. There's been plenty of food laid in. Ang dami na nating narinig para sa preparation. Let's make use of it. Gamitin natin ito, yung ating mga naipon na pagkain na narinig natin dito sa pulpito. Let's make use of it now. And with me, from this platform, I cry to God, Lord Jesus, be merciful to me. So ang propeta po, ang prayer niya, Lord, mahabag ka sa akin. Ayan ba ang ating prayer? Nagpipray ba talaga tayo? O dumadalo lang tayo, uwi. Kapatid, nakakaawa ka pagka ganun ang ating layunin magsimba lang nang walang nangyari. Bilang lingkod ng Diyos. Amen. I've tried to live the best I know how. Ayun. Anong sabi ng propeta? Sinikap kong mabuhay ng the best na buhay na alam ko. I've tried to bring the messages the best way that I could. Naging missionary po ang propeta. From the Word of God, God knows my heart. Kilala ko ng Diyos, alam ng Diyos ang puso ko. Lahat po tayo alam ng Diyos kung sino ka. Kung ikaw ay laro o totoo. Alam ni Lord yun. So tingnan mo, check mo sarili mo. Totoo ba kaya ako? O isa lang akong naglalaro. Alam mo yan kung sino ka. At lalong alam ni Lord kung sino ka. Amen. Ito po ang prayer ng propeta. My prayer is for 18. At dapat ito rin ang prayer natin. God, if this be so, I don't know, Lord. I just was telling the church, if it is so, Lord, prepare our hearts. Kung ito, Panginoon, i-prepare mo ang aming mga puso. Lord, prepare our hearts. Make us, ano dyan? Make us ready. Ready ba tayo? Or pupunta lang tayo sa church, uwi? Kaya nga tayo may training eh. Pero kung sa kabila ng training, hindi ka pa rin nakapaghanda, ay hindi ko nakasalanan yan. Kasalanan mo yan. Sa kabila ng marami na tayong narinig na mensahe, wala ka pa rin nagagawa, hindi ko yan kasalanan. Kasalanan mo. Kung mahulog ka sa patibong ni Satanas. Dahil napakarami ko ng mensaheng binitiwan dito. Okay? Lord, prepare our hearts. Make us ready, Lord, for that great hour. Ano yung great hour? Iyan pong mangyayari. Humanda tayo. But all the history of time, all the prophets and sages has looked for that time. Lord, I don't know what to say. I'd be afraid to say. Natatakot ako, Lord, magsabi na don't come. Para sabi, Lord, natatakot akong para ang ibig sabihin ni prophet, huwag ka munang dumating, Lord. Kasi ang dreadful day yun.
Amen. Lord, I feel ashamed of myself. Si Brother Branham, nahihiya ako sa sarili ko, Lord. Bakit kaya? When I look and see the world in the condition, kapag nakikita ko ang kalagayan ng daigdig, nahihiya ako, Lord. I've done no more than what I've done about it. Wala na niya akong magagawa. Kumbaga, kung titingin po natin, ang layo po natin sa nagawa ng propeta, pero nahihiya pa si Brother Branham. Doon sa kanyang mga nagawa na, nahihiya pa siya. How much more tayo? Ano na ba nagawa mo? So nakakahiya kay Lord na wala kang ginagawa. Biro mo, pupunta ka dito, uwi. Balik, uwi. Si Brother Branham, ang dami niyang nagawa. Nagbaptize si Brother Branham. Mayroong minsan 400,000 souls. Ang dami niyang napuntahang bansa. Pero nahihiya pa rin siya. Lord, ito lang ang nagawa ko. I'm sorry, Lord. I've done no more than what I've done about it. I'm ashamed of myself. If there is a tomorrow, Lord, anoint my heart. Anoint me greater, Father, that I can do everything that I can to bring others to you. Ayun, ang problema, ang ano ni Brother Juan, kaluluwa. So, ibig sabihin, yung libo-libong binaptize ni Brother Branham, nahihiya pa siya. Ang dami niyang ginawa, nahihiya pa rin siya. How much more tayo? Ano na ba nagawa natin? Pagkatapos laro-laro pa ang paglilingkod mo, sinayang mo ang pagpunta rito. Akala ba natin madaling pumasok sa langit? No. Paul said, Philippians 2:12, work out for your salvation. Pagtrabahoan nyo ang kaligtasan. Hindi po dito laro-laro. Gawin mo ang pinagagawa ni Lord. Yung dahilan kung bakit ka tinawag ni Lord, gawin mo. Gampanan mo. Amen. Ano sabi niya? Father, that I can do everything that I can to bring others to you. I am yours. Yan po ang prayer niya. I feel like I saw in the temple that day when I saw the angels flying back and forth with wings over their faces and over their feet and flying with wings. Holy, holy, holy. Oh, how that young prophet was shook. He began to age up a bit, and when he seen that, though he had seen visions, he screamed out, woe is me. Oh, si Isaiah, propeta. Kawawa niya ako. Anong dumapo yung baga sa kanyang bibig? Nakita niya, masama pala ang dila ko. Amen. Kapag ka pa ang Holy Ghost, tinouch ka, makikita mo ang sarili mo. Amen. Kaya nababago ang tao kapag ka ang Holy Ghost, na-touch siya. Si Isaiah, sabi niya, nakakaawa pala ako. Amen. So sabi niya, he began to age up a bit, and when he seen that, though he had seen vision, he screamed out, woe is me. Father, sabi niya, maybe I felt somewhat like that when I seen those angels the other night or the other morning rather. Woe is me, for I am a man of unclean lips. Si Isaiah po yun. And I dwell among unclean people. And Father, clean me. Lord, linisin mo ako. Yan po ang prayer ni Brother Branham, prayer ni Isaiah. Lord, linisin mo ako. Dahil hindi ka makakapasok doon. Marumi. Kaya nga, yan po ang mga disappointment na sinasabi ng propeta. Akala nila ligtas sila, pero hindi. Dahil ang pinakamahalaga kay Lord, character at obedience. And here am I. Sabi ni prophet, send me, Lord. Whatever it is. Kaya ba natin yun? Lord, send me. Ano man ang nais mo, Lord, dalhin mo ako ron. And I stand at this pulpit where I've been for 30 years. If there's something, Lord, you want me to do, here I am. I'm ready, Lord. But may I find grace in your sight. Humbly I pray. Si Brother Branham na po yun. Namuhay ng malinis. Pero parang nandidiri pa rin siya sa kasarili niya. How much more tayo?
Kaya sabi niya, Lord, kung meron pa pagdadala mo sa akin, sige lang, Lord. Pupunta ako. Here am I. Send me, Lord. Whatever it is. And I stand at this pulpit where I've been for 30 years. If there's something, Lord, you want me to do, here I am. I'm ready. Lord, but may I find grace in your sight, humbly I pray. Yan po mga prayer ng prophet. I pray for the little flock that the Holy Spirit has made me overseer. Ako rin po, every morning, pinagpipray ko kayo lahat. May bago dito, o dagdag na naman ito sa prayer ko. Dahil lahat ng dinala dito na Lord, araw-araw ko po kayong pinagpipray. Ewan ko lang kung pinagpipray nyo si Pastor. Okay lang kung hindi. Hindi po yan ang mahalaga sa akin. Basta ako, ipagpray ko kayo araw-araw. Amen? To feed them on a bread of life, as in that vision many years ago, where that big curtain laid in the west, at a mountain of the bread of life, the little book, I was not disobedient to the heavenly vision. And here it all comes to pass. Lahat po ng vision nangyari. Revealed right in our face. You are God, and there is no other but you. Receive us, Lord. Forgive us of our sins. I am repenting for all my unbelief. For all of my iniquity, I plead on the altar of God. As I come tonight with this little church before me, by faith, we move from this building in rapture. As we sit together in heavenly places around the throne of God, our hearts have been warmed many times in the things that we've seen you do and unfold your mysteries to us. But Lord, tonight, I'm all weary. Woe is me. Napapagod na ako niya, Lord. Sino ako? So, mas mabuti pa nga si Brother Branham nakapagpahinga na. Natapos niya na yung kanyang panahon sa lupa. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin. Pero bagamat nagampanan niya, nanliliit pa rin siya sa sarili niya. Eh ngayon, compare yourselves kay Brother Branham. May nagawa ka bang nagawa ni Brother Branham? Pero siya nanliliit pa sa sarili niya. So kaya nga, hindi po tayo hinahanapan ni Lord ng malaking trabaho. Yung kaya lang natin, yung the best mo, gawin mo kay Lord. Yung the best mo naman, gawin mo kay Lord. Hindi yung uupo ka lang, uwi, balik, upo. Gawin mo yung the best mo para kay Lord. Ipakita mong totoo kang anak ng Diyos, totoo kang bahagi ng katawan ng Panginoon. Amen. And Jacob, when he saw those angels coming down the ladder and going back, he said, this is a dreadful place, none other than the house of God, and their burial was established. God people don't understand that. They think it would be so much of joy. They think it would be so much joy. But Lord, what a weary, what a dreadful thing for a human being to come in the presence of a great mighty being. Oh, dreadful pala. Ang bagay ng isang tao ay makalapit sa presensya ng dakilang mighty being of heaven. Kaya pala si Jacob, noong natulog siya doon sa may bato, nakita niya yung mga anghel akyat panaog. Sabi niya, and Jacob, when he saw those angels coming down the ladder and going back, he said, this is a dreadful place. Pag nasa presensya ka ng Diyos, katulad ni Moses, nung pumunta siya doon sa burning bush, kinalabutan si Moses. Pero mo, apoy, yung isang puno, naglalagablab sa apoy, hindi naman nagkukonsume. Hindi naman natutupok. Basta naglalagablab lang. Sabi ng Diyos kay Moses, hubarin mo ang sapatos mo. Banal na lugar ito. So ang presensya ng Diyos ay banal. Paano tayo makakapasok sa isang banal na presensya ng Diyos? Lalo na kung hindi naman tayo naglilinis.
Kaya maraming nagpipray, hindi makapasok sa presensya ng Diyos. Dahil hindi sila naglilinis. Amen. I pray for forgiveness of my little church here. Pati mga kasalanan ng mga membro niya. Lord, patawarin mo sila. That you sent me down to lead and to guide. Bless them. Lord, I did according to what the visions and dreams and things I said. So the best of my knowledge, I played in all the food that I know how for them, Lord. Whatever it is, Lord, we are yours. We commit ourselves into your hands. Lord, be merciful to us. Forgive us and let us be your witnesses as long as we're on the earth. Then when love is over, receive us up into thy kingdom. For we ask it in Jesus' name. Amen. At ang payo niya sa 2:8, every one of you cleanse all your heart. Lay aside everything, every weight, keep it out of your way. Alisin nyo na yan. Maglinis daw tayo ng ating mga puso. At ito mga kapatid, ewan ko kung naniniwala kayo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kapag daw inuna natin ang kaharian ng Diyos, lahat susunod. So once pala na inuuna mo si Lord, lahat ng bagay susunod sa iyo. Nang hindi mo na kailangan ng pakurong. Hello? Alam niyo ba yung pakurong? Ano yung pakurong? Pakulot? Hello? Mayroon natang nakakuha kasi mayayaman kahapon. Hindi mo na yung kailangan pag lagi mong inuuna si Lord. Kami kahit isa, wala pa kami natikmang pakurong eh. Mula noon, ang dami ko ng binutong kandidato hanggang ngayon wala pa akong natikman. Pero sabi ng mga dahil anya pera nyo yan, baka kung may magbigay, baka kunin ko na rin. Dahil pera ko pala yun. So, every one of you, cleanse all your heart. Maglinis tayo. Yan po ang preparation. Kasi hindi ka magiging spoken word. Hindi ka mag-speak the word. Kasi sa time of Antichrist, speak the word na po dyan dapat ang Kristiyano. Magsalita ka mangyayari. Pero paano ka mag-speak the word? Na hindi ka naman naglilinis. Amen. So kaya sabi, lay aside everything, every weight, keep it out of your way. Don't let nothing bother you. Don't be scared. There's nothing to be scared about. If Jesus is coming, it's the moment that the whole world has grown and cried for. If it's something breaking forth now for a new coming of a new gift of something, it will be wonderful. If it's coming time, the revelation, the seven thunders last. And if it would be time for me to go, so hindi po ito yung pag-go na sa 6th dimension. I am your Lord. I am yours. When you're finished, come Lord Jesus. Wherever it might be or what time it may be, I am His. I don't say I deserve to depart. I've got a family to raise. So ang pala ni Brother Abraham, parang kami, ako hindi po ako takot mamatay. Kunin ako ni Lord, ang prayer lang namin, pag ito pong mga anak namin, okay na ito, na kaya na nila, ay anytime ako kunin ni Lord. Amen. Wala na akong sasaya pa ba ako sa mundo? Hindi naman ako pwedeng mag-chicks. Hindi naman pwedeng maglakwat siya. So, ma-prepare lang ang mga anak namin, maayos na, talagang establish ng kanilang faith. Kahit anong anytime, pwede po akong kunin na ni Lord. Sila lang naman ang inaalala namin, mga anak namin, na maging establishado ng kanilang pag-iisip. So, ang prayer namin, Lord, alang-alang sa kanila, dagdagan mo ang lakas namin. Amen, hindi na sa ibang bagay, sapagkat ano pa ang kasiyahan natin sa mundong ito?
Ako hindi na po ako sasaya sa mundong ito kung ang papasyal tayo. Ako namamasyal ako pero gawain ang ginagawa ko. Nangangaral ako sa ibang lugar. Katulad po nitong June 1. May mission po ako sa Laguna. Hindi para magpasarap, kundi mission. Amen? Sabi niya, I got the gospel to preach, but that's according to His will, not mine. That's His will. I don't know. So tayo, anong sabi kanina? Prepare yourself. Mag-ready tayo. Dahil hindi natin alam, baka bukas makalawa nangyari na. Pero hindi ka pa rin nakapaghanda. Bakit? Kasi pumupunta ka lang sa church para umupo. Walang nangyari sa pagdalo mo. Hindi ka naghanda. So ang iglesia, ang tao ng Diyos, nagpiprepare po yan. Amen? Kasi katulad po na, sabihin ko sa inyo, ito pong tinuturo kong 9 gifts. Totoo po yan. Karanasan ko yan. Amen. Kaya lang, wala tayong Sunday school ngayon dahil parangalan naman natin ang ating... Sino ba sa inyo dito may asawa? Tas nga ang kamay. May asawa? 2, 3. Ilan lang may asawa sa inyo? Hindi. Kasi lalaki ang magpaparangal sa mga asawa. Mabuti ba ang asawa niyo mga lalaki? Hindi kayo binabato? Ang babae po, parangalan. Okay, so mamaya, siguro, awit muna tayo bago tayo dadako sa